Napasulat yata sa banal na kasulatan yan. Ba, ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, ha? Oh. Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba, nasalisihan ba, nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Ayun nga. Okay. Sabi ng Biblia, parang mga liyong umuungal eh. Di ba? Na okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita niyo man wala namang ano eh. Oo. Wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority, ganyan. Yes po, yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Yes, opo. Kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag yung makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di ko na muna sasabihin ng pangalan. Yes, oo. Si Bato Kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na eh. Oo. It's another, parang another shield of guarantee na wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-pag-asan makakarating naman si Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasalisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. Pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yan? Paano nakapasok dito yan? Oo. Para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo. Nako. Tama ba yun? Well, mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Siyempre, Nakidino kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng naman. Ako naman sa ganung pagkakataon na ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. Di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, ako na sabihin. Talagang ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagihay. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo,
Pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Opo, ko. kasi Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Oo, pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, Oho. wala nang... ayan, kayo, ano pa pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga Oh, sinasabi yung ko. chronological of Lunes, events Lunes. tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Oo. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, Opo, opo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam kong imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Oo. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Oh, Opo. respeto naman. Alam naman namin 'yun, sabi niya. Oo nga. Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman. doon. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na merong kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto. Ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Ayun. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi yun. ako umaasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Opo. Kasi kung halimbawa dumating siya,
siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around Pero ng ano. maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya ang magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ako, maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. Oh, the rest is history. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng Oho. vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate Hindi, President. hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oho. So yun palang ano. So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya, So, nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Yan ang gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Ibang FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, oo. Sa kakaganon niya yata sa ano. So, yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa Opo, lang. maaga pa lang. Oho. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. Tapos tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Oh. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Oh. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, ano? Opo, Ay, yung di pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... hindi pa yun. Yung pa yun. Lunes yata yun. Pa yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo niyang tutugisin. Stick muna ka Kaya ako. pa. Oho. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo siya hinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises pala ng Senado. habulan talaga. Oh. Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang ngayon, wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Oo.
Agent Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC. yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes. Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Eh kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin eh. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat para makonvict si Sara? yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. two-thirds. Two-thirds. Opo. Oh. Paano sila makakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man. Pero, 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung maiakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis. Kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa iyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman, ala nang ang makain ng buong Pilipinas, yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw, ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 ata yun. Wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, ay, sus, kaya nga nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Palagi ko labil, alam mo nung
nandun sila eh. Meron kasi kaming, sinasabi ng mga magagaling na mga, No, hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yon dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes. War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Aha. sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Oo. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang, hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yon, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. O, hindi naman automatic yung RA 9851 na kung mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. isurrender Oo. o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga, meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Aha. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpapunction. Ang Yung dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes.
Alam naman nila. Kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, ginawa, Digong. Oh. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun ho ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman, PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. O bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI director, matibag ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana. Ito, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naaangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ho ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local, Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. Tingnan niya kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong 1 taon na plazo bago implementation ng bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung 1 taon na parang ano tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga meron kang nagawa na dapat sana i-maximize mo 'yon. Huwag mo sasayangin ang 1 taon na 'yon. Dapat doon sa 1 taon na 'yon, yung kanilang prosecutor Na-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plaso na 1 year na yun. Doon siya dapat nag-request
ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Eh, kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag... 2.5. So, ano na, hindi na talaga tayo, Expired. Talaga. Oo. Oh, hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, ano? Opo. 3 araw, nakuha niya. Oo. Bago mag-expire, 3 araw, na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang ang ano eh. Kung ano-ano lang legal basis. Oo, Kahit ay hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali eh. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila pero it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Yes, Russia. oho. Anong sabi ni Ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Oho. Ganon din si Israel. Oho. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Umalis na. Hindi na recognize ng Israel. Hindi na recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kalabang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oho. Oo, itong mga magagaling magsipag-comment. Yung mga... Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. Yung mga nagpapanggap ng mga political analyst. Political saka yung analyst, saka yes yung mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw ninyong Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Ayun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigin ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasta. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Depensahan po kayo, siyempre. ang buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw nilang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Ayaw Pinagbababa na ng umalis. armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan. Nagpaputo. Yun ang yun ang Yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po.
So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan bang implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana wag niyang itanggi sapagkat narinig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate sa niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Hindi ko Senador alam na Bato. darating. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdam mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB, kung wala silang hint, edi wala silang Wala silang hint, pero kailangan nag-double ano sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it po could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre, may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga ni Yes Nelson. po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang makapagpa. Ma-overturn yung Pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila, alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun. Bakit niya ikukumpara? Ngayon, tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa... Rebellion. Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. ganun pala, di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Sa pagkakita yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Dapat pala masuspindi Paano yung sumuntok doon sa... Ayun. Dapat. Siya wala pang complaint eh. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiiyak pa di ba? Yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya duguan eh. May nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di Hindi ba? po, ang naunang sinuspindi, yung
tumarbaho na, depensahan kayo. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino na. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa? Wala daw sa NBI, sa So- Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Maski sa babaeng tagapagsalita. Mhm. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, Oho. umalis kayo dyan. Oo. Nandun nga. Parang walang coordination eh. Oho. Dapat ko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Di ba? Technically naman daw, siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Nung GSIS sa kanang Senado. Nasa GSIS yung Lunes. Yun, nung Lunes, nasa Senado talaga sila. Kasi naman, nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka ni... may nakapasok din. Oo. Yung malapit. Nakapasok Lumapit, din. oo. Oho.